Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Lency Love. I miss you guys. Medyo matagal-tagal na hindi ako nakabalik sa aking channel ngayon. Pero by this time nagkakaroon na ako ng time na makapag-vlog ulit. As I said last month, diba, sabi ko na may mga plan ako na going back here in our province at saka kung anong will ni Lord na kumbaga matuloy ang aking mga plan na yan. That is all God's plan. And praise God. Thanks God. I'm so grateful na natupad ang aking wini-wish na makabalik na ako dito. And as of now, nag-start ako sa new life, new home, new place, new beginning. At saka, napapasalamat ako kay God na binigay niya sa akin ang aking wish. O diba, sabi ko sa inyo guys na kung para sa inyo is para sa inyo talaga. Kung hindi uupol, di bubukol, nga, diba? Kaya sabi ko sa inyo guys na always keep on praying at saka strive lang tayo kung anong minimiti natin sa buhay. Makakamtan natin talaga yan in the right time, diba? Kaya nga na sa panahon ngayon, dapat mag-strive lang tayo at saka gagawa lang tayo ng tama para sa paningin ng ating Panginoon para naman ang mga wish natin will become true. Kasi yun ang kasabihan na kung para sa'yo talaga, ibibigay ni God sa tamang panahon. At saka ito pa guys, no, may share ko lang sa inyo na kung talagang pinaghirapan mo talaga is makakamtan mo talaga. Kaya ang sinasabi ko sa inyo ng mga inspirational words of wisdom, huwag kayong susuko, huwag tayong susuko sa anumang hamon ng buhay. Kasi ang lahat na yan is may purpose yan. At kung malalagpasan natin yan is talagang bibigyan tayo ni Lord ng reward. At saka, hindi tayo titigil, hindi tayo susuko, hindi tayo mawala ng pag-asa. Kasi ang lahat na yan is may purpose si God sa life natin. Kagaya ng ibang tao na nakikita natin sa panahon ngayon, nakadaming mga struggles, at nakikita natin marami ngayon ang nawawala na mga important person, yung mga celebrity na mga well-known, especially ang ating Pope Francis na talagang nagbibigay sa atin ng hope at saka yun, kumbaga yung ating leader, kumbaga sa Catholic natin na religion, siya ang ating Papa, lahat natin, Papa natin siya, at saka yung mga words niya talaga ay talaga namang reliable at talagang matatats ka at saka binibigyan tayo ng mga words of inspiration na talagang binibless siya ni God. So ngayon, namamayapa na siya. Kasi siyempre siguro, kinuha na siya ni God kasi sa tamang time niya na talaga. Kasi lahat naman tayo kumbaga may mga time talaga tayo kung kailan na tayo mamamahinga. So kumbaga, andun na siya sa heaven ngayon. So sa atin na tao ngayon, kumbaga, still fighting tayo sa mga struggles natin sa buhay. Huwag tayong susuko, as I said. Kasi ang lahat na yan, kakamtan nyo talaga yung success sa buhay, yung gloria. Yun ang sinishare ko talaga na ang iba, kung ano man ang ramdaman nila yan, emotionally man yan, or mga ano pa man yan ang ramdaman nila, huwag kayong susuko. Kasi ang lahat na yan, binibigay ni Lord yan sa atin na makayanan natin. Kasi hindi naman yan bibigay sa atin kung hindi natin kayang i-overcome yan lahat. Huwag na tayong susuko. At saka huwag tayong panghinaan ng loob. Kasi yun naman yung mga kumbaga sa isip natin, sumasagi sa isip natin is kumbaga mga na yan, mga devil na yan. Yung pagkang tinitempt tayo na kumbaga huwag tayong lumaban. Kumbaga susuko tayo kung ano man ibigay niya sa atin ng mga trials. Yan naman talaga is kay devil na yan pamamaraan. Kaya depende sa atin yan kung magpapadala tayo sa sa whisper niya sa atin. Nasa sa atin pa rin ang desisyon. Kasi alam niyo naman guys na kung talagang lalaban tayo, talagang mag-success tayo sa ayun namang battle ng buhay. Kasi kung isipin natin, susuko tayo, wala tayong magawa sa buhay, wala tayong patutunguhan. Kung susuko tayo, wala na. It's all gone. Oo, diba? Kaya nga dapat natin na ilagay sa utak natin na kumbaga that is a kind of trials, that is one kind of inspiration. Kasi kumbaga ipasok natin sa kukote natin na ma-inspired tayo kung man ang hamon sa buhay. Kasi yan ang nagpapatibay sa atin. Ang mga pinagdaanan natin ng mga trials, ang lahat ng mga hardship, lahat ng mga sadness,
lahat ng mga pain, sakit na naramdaman natin sa heart natin, yan ang dahilan na talagang tumatapang tayo at saka lumalaban tayo sa hamon ng buwan. Maramdaman nyo naman yan na kung tayo ay mahina lang, konting kilot lang, konting trials lang, bibigay tayo. Ano mangyari sa buhay natin? Di ba wala? Kung isipin natin, ang status natin ngayon, wala yan sa kalingkingan ng iba. Kung imaginin mo ang iba, no, sa ibang bansa, nabahaan sila, nasunugan, lahat-lahat na wala, yung wheels nila, mga bahay nila, mga mahal nila sa buhay. Pero still surviving, still fighting. Kumbaga, buhay pa sila. Kaya siguro naisip nila na binigyan pa tayo ng second life ni Lord. Kumbaga, may purpose pa tayo sa mundo. Kumbaga, masakit sa masakit. Sino ba naman ang hindi makakaramdam ng sakit niyan sa, syempre, pinundar mo yan. At saka, like example, family mo pa, mawawala sa'yo, yung pinundar mo bahay, lupa, mga sasakyan, and everything, ng mga, yung mga, lahat na may-arian natin, wala sa atin. Masakit yan. Pero, kumbaga, iisipin na natin sa Bible dati, si Abraham ba yan, sa Abraham. Yung lahat-lahat na wala sa kanya. Pero binalik sa kanya, sobra-sobra pa. Kaya yan isipin natin. Kasi tao lang tayo. Kumbaga, lahat tayo dumadaan sa trials. Hindi tayo normal kung hindi tayo nakaramdam ng pain, ng masaya, ng sakit, ng mga trials sa buhay. Hindi tayo normal kung gano'n. Kaya, we almost think na tayo naman lahat dito sa mundo is lang tayo, creature lang tayo ni God. Kaya makaramdam tayo ng lahat na yan. At kung ang lahat na yan is ma-overcome natin is success tayo at saka bibigyan tayo ng reward ng ating Panginoon. Kaya we just keep on fighting. Laban lang tayo. Fight. Ika nga. Oo. Kasi ang lahat naman na yan is may katapusan. Kumbaga naman is after ng dilim is may liwanag. O diba? May kasabihan niya nga, behind the dark clouds, the sun is still shining, diba? Yan ang aking mga linyahan, which is totoo talaga yan. Habang dito tayo sa mundong ibabaw, fight lang tayo sa anong trials na ibigay sa atin ni Lord. Kasi kanya-kanyang battle tayo sa buhay. Kaya nga na hindi natin iisipin na ang mga taong nakikita natin na masayahin, yung bang maganda ang takbo ng buhay nila, may yaman sila or what, o makita natin. Hindi natin makikita yan ang katotohanan deep inside. Kasi bawat tao sa mundo nagpa-fight sa kanilang sariling battle. Mayaman man yan, maganda, pangit, or pulubi man yan, mahirap man yan, lahat-lahat. O mga politician, yung mga tinitangala sa sosyudad, lahat-lahat na yan, lahat may mga pinagdaanan yan na hindi na natin nalaman at nakikita. Syempre, hindi natin nalaman yan sa atin. Ngayon, sarili natin mga personal, bakit ba? Isi-show ba natin? Kahit nasabihin natin yung mga showbiz personality, akala niyo ba lahat sinasabi nila? Hindi. No. Hindi nila yung sinasabi yan lahat. Syempre, pang showbiz, diba? Kaya nga sa atin, sa buhay natin, kanya-kanyang battle tayo, kanya-kanyang fight. Kaya, fight for the gold. Diba? Ika nga, yung kasabihan na yun. Huwag tayong susuko sa hamon ng buhay. Kaya kumbaga, kung bigyan tayo ng trials ni Lord, i-serve natin as trials, as inspiration, na tayo naman is talagang tumatag tayo sa ating sariling battle, sa ating buhay. Magdagdag yan katatagan sa atin. Hindi tayo magiging mahina. Kumbaga. Kasi napansin na ba guys na yung mga tao na naka-overcome ng mga trials sa atin na talaga bang parang kumbaga na tayo, strong na tayo at saka makabigay na tayo ng mga advices sa ibang tao kasi naisipin natin na pinagdaanan ko rin yan, kumbaga mga sadness na yan, kung mga trials na yan, kumbaga ang mga nakadanas na mga na mga insecurity sa buhay, yung mga depression sa buhay. Oo, marami nakakaranas niyan. Ako, pagdaanan ko na yan. Kaya nga, kumbaga, kung mag-give ako ng advices sa iba, sa mga friend ko, sa mga kakilala ko, yan, from the bottom of my heart. Kumbaga, kasi napagdaanan ko na yan. Kasi gusto ko rin na, kumbaga, ang mga pinagdaanan ko is,
hindi nila mapagdaanan kasi ang lahat na tao, hindi naman lahat kagaya sa atin na kumbaga na fighter tayo, napagdaanan, kumbaga sabihin mo na, ay napagdaanan ko na yan, kumbaga na-overcome mo na yan, it means na napagdaanan. How about sa mga tao na parating pa lang at saka maramdaman pa lang nila, parang dadaanin pa lang nila, dadanasin pa lang nila. What do you think? Do you think na lahat na yan is makakasurvive, di ba? Marami ang nangyayari sa mundo. At saka marami kumbaga ang nagpapatiwakal, marami ang nag-attempt na mag-suicide na mga ganun. It's because sa mga depression, sa mga pinagdaanan nila na hindi na nila nakayanan na pagdaanan. Kaya nga sa atin, kaya nga gusto ko rin na kahit pa paano, kahit kunting bagay lang na i-share ko, na makakabigay tulong, kahit na lang na kunting-kunting maka-inspired ako sa kanila. Gusto ko yun na maranasan din nila, maramdaman nila, para naman magiging stronger sila at kumbaga dagdag katatagan sa damdamin nila at sa isipan nila. Kumbaga, ginagawa ko to hindi lang para sa akin, kundi gusto ko rin na nakakapagbigay inspirasyon sa mga tao, sa mga viewers ko. Salamat kung andyan pa rin kayo, sumisilip sa aking vlog. Thank you so much. At sana naman po, nagdagan natin ng subscribers at mag-subscribe kayo sa aking channel. Alright guys, ayan ang aking i-share sa inyo sa araw na ito. It's me again, Lency Love, na nagsasabi, habang may buhay, may pag-asa. I'll be back into another vlog again. Bye-bye for now.